Hello, I'm going to show you my process on how I made this poster. This will be in Englishaya. Englishaya means English and Bisaya, sagol-sagol. Alright, this poster that I'm trying to draw is for a storybook poster. Now, the first thing that I always do is mangita ko og brief. Brief is something like mura siya og text for inspiration. No? So before ka mag-start, dapat na kay mga text. Sige mo basihan kung what are you going to do. Last year, we have 6 entries nga nakasulod sa national. These 6 stories will have their own pieces nga mahimong part sa poster. So we have here maliit na bagay, ang cake ni Kai, kubiko, liham ng ligaya, papanoka, ang mais. The second step na akong ginabuhat, mag-search din ka for your reference. Kada isa sa story, akong ginapangitaan og symbolism or symbol nga possible nga magamit sa poster. Di mi ginato ma-master tanan, no? Ang tanan drawing. Diha kita mangita og reference. Kung gitawag nga thumbnailing. So, ang thumbnailing is maghimo kag very small nga mara siya og frame. Dili siya dako, no? Gamay lang gid siya. And maghimo ka na for the sake lang yun nga makita nimo ang imong design in a very small scale. Kung masabtan ba sa layo, kung makita mo ganimo, kung sa layo pa lang, plaster na ang forms, masabtan, makita na nimo ang gusto nimo mahitabo. It's a good layout sa imong illustration. The other thing is, since this is thumbnailing pang part, sketching pa, dili kay ka ma-drown dito sa details kung gamay ang imong drawingan. Kung dako na siya, if your canvas is big, ma-tempt ka nga mag-draw og details. Something i-discourage na to pag sa earlier patang nga stage, no? Sketching pa. Then is, I usually do 2 or 3 sketches. So, kaning angle ako himuon first. Ngayon mo na puglain. Sa ikaduhang scene. Same lang yapon siya nga brief. Sa B. Same nga brief or same lang yapon siya nga scenario pero lahi siya og angle, lahi siya og poses, something nga. So that na lang ko yung makita nga kani mas better nga. I'm using the corns as framing. Gapit mo gani ang framing sa any illustration, especially nga ani bitaw nga detail kini whole picture gid na. Or daghan kaayo sa details. Kinahanglan sa first tan-aw pa lang nimo sa imong audience. Mag-guide nimo sila sa sila matanaw. No? So the first that I want to do, tanaw sila sa duha ka main character, si kating malit na bagay nga babae, si girl o si chicks. Kani sila duha will be amplified sa imong direction, direct mong eyes with the help aning corn. Siya akong gamiton for framing para may direct niyo mata. Ayan na rin mo tanaw sa lain like sa tubi, sa flowers, sa airplane, sa text, sa gawad, Eudora. Alright, so ibutang na din ako dire. Basta ako ibutang ang sa kubiko ang katong robot. Mara siya giant nga naa diri sa ilang luyo para matagaan na to og scale, which is naghatag po taghin nga gamay ni si kaning girl because ang chick para sa sila katason sa piso. So now, ang napilian ako isang second sketch. Ang first sketch mo good is very common kaya siya nga scenario. Start din ta o another sketch pero mas cleaner ang iyang line. So dani lang is mga smaller details nga need na ko para sa finalization na yun. Okay? So sa character na to is medyo ang iyang ulo is medyo gamay ra. Need na to sa ipadako. Kay bata man siya. Mas dako sila ulo compared sa adult. Kay ang reason na kay gamay ilang lawas. Okay, struggle kayo ang kamot yun. I don't know sa inyo, but sa ako, wala gyud ko nihatag og time para mag-study og proper anatomy. Ay, mo na ni ako study actually, trial and error. Alright, ang size niya is supposedly pang social media, but just in case nga need na ko siya i-print. Sagara sizes sa atong mga photo papers are A4. So wala naghimo ko diri og margin daan. Na kung bahalag i-stretch ang poster,
naara gyapon ang importante sa tunga, wala siya nga bahalag na nga cut ang kilid, pero na ang very important na elements sa atong poster naara gyapon. Okay guys, kani siya ay ang gitawag dani is blocking. So, imo i-separate ang imong characters, one color for each element. So ako na lang na i-continue of blocking ang mga importanteng elements. Okay, so the case is kung ipakita ang iyang shadow nga part. To do that is kinahanglan establish nimo dapit ang light gikan. Gusto na ko diri sa upper left gikan ang iyang light. So basically ang halos tanan nga naa diri sa likod niya is ang iyang shadow. Okay, so dali guys, mali gitawag nga highlights. Careful ta sa paggamit sa highlights, kaya kung masobrahan po na to ang highlights, wala na po yung ma-highlight, diba? In order for a character to shine or a specific object sa imong illustration nga mo shine, kinahanglan dili tanan na ay highlight. Pwede rin na but ang upan ay highlights, pero dili siya nga na ka bright compare sa imong main nga element nga gusto nimo gamiton. Okay. So, mali guys, nahuman na ako siya. But, maghimo lang ko final nga touch-ups. So, ako lang i-skip na nga part. 90% done ako actually. But the 10%, mo na siya ang pinakadugay mahuman. May reason kay kinahanglan pa magaling may balance. Okay guys. Fast forward.